Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, aalamin natin kung na-force ba ni GM Dubov yung tiebreak laban kay Magnus Carlsen. So itim po si Magnus dito, puti si Dubov. Ito po yung Game 3 ng Rapid nila. Pag nanalo si Magnus, may Game 4 pa. And sa video na to, i-recap ko na po lahat. Pero hindi ko muna sasabihin kung ano nangyari dito. Pag nanalo po si Dubov dito, tapos na ang Rapid match, magbi-blitz tiebreak na po sila. Ayan. So, bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. So, dito po, puti si Dubov, itim si Magnus. Ang tinira ni Dubov ay D4, Knight F6, C4, E6, Knight F3, B6. So, yung opening po nila, ang tawag dito ay Queen si Indian. So, after G3, Bishop B7, Bishop G2, Bishop B4 check. So, linya pa rin po ito after Bishop D2, C5. Ayan. So, ang main line dito is A5. Pero yung C5, almost the same idea. Kinain ni Dubov, Pawn takes B4, castling, and then Knight B D2. A5. So, main line pa rin po ito. Rook E1, and then D6. So, main line ito and mas madaling laruin para sa white. Kasi, mas marami po siyang space. Ayan. So, after E4, nag-Knight FD7 si Magnus, Queen E2, and dito na po nag-iba yung tira nila. Kumbaga, ito na yung bagong tira sa position na ito. E5 ang ginawa ni Magnus. Yung old move ng mga masters, Knight A6 and Knight C6. So, yung E5, novelty by Magnus sa master level. So, after E5, ang ginawa ni Dubov ay Rook AD1 lang. Very simple lang. Nilagay lang yung rook doon sa semi-open file. Nag-Knight C6, Knight F1, and then Queen F6. Ayan. So, after Queen F6, may na-miss po si Dubov dito na winning line, which is Pawn takes E5. After Knight DE5, Knight H4. Ayan. Winning na daw ito, sabi ng engine, kasi ang idea, mag-F4, magna-Knight F5, and pe-pressure tong D6 pawn. Na-miss po yan ni Dubov. Ang tinira niya ay Knight E3. After Knight E3, kinainan lang. Knight D4, Pawn takes D4, and then Knight F5 yung tamang tira ulit. So, yun talaga ang gusto ng engine. Ito daw ang way para manalo sa laro na ito. Ilagay yung Knight dito. Pero, ang ginawa ni Dubov ay tumira ng E5. Ayan. So, pwede rin. Kaya lang, hindi po ito yung best move. Knight F5 nga yung best move. After E5, tinututukan po yung Queen. And at the same time, yung bishop dito sa B7 makakain. Kaya lang, yung knight ni Dubov dito sa E3, bitin din po. So after E5, kinain lang. Bishop takes B7, Rook A7, wild position na naman. So ganito talaga dapat. Tama lang yung ginagawa ni Dubov. Kahit hindi sure kung sinong mananalo pag ganito, at least hindi yung mga simpleng position na alam ni Magnus kung paano paikutin yung mga pyesa niya. Ayan, so magulong laro na naman. Nag Queen G4, Knight F6. Tinutukan yung Queen, bitin yung Bishop, bitin yung Knight, pero piece up si Dubov at the moment. Kinain ito, Rook takes B7 and then Queen takes D6. So, dito po may slight advantage si Dubov kasi yung pyesa niya magaganda lahat. Ayan, kaya lang bitin itong B2. Kinain, pawn up si Magnus, pero merong Rook D2. After Rook D2, ang tamang tira daw ni Magnus dapat ay Queen A3 lang. Pero may hirapan na siya kasi may mga tactics na yung white dito. Ayan. So after Queen C3, ito po yung ginawa ni Magnus. And dito, try nyo pong hulaan kung anong tinira ni Dubov. Ayan. So sasabihin ko na po, kung gusto nyo pa na mas maraming oras, i-pause nyo lang yung video. And don't forget to subscribe again to our YouTube channel. So after Queen C3, meron pong Knight D1. At ito ang ginawa ni Dubov. Na-miss po ito ni Magnus totally. Kasi ang idea dito, pag umalis yung Queen, halimbawa ngayon tumira ng Queen F3 or Queen A3, or sige, kahit dito natin ilagay. Meron pong napakalupit na tactics, Queen takes F8. So mahina po talaga si Magnus. Kumbaga, hindi malakas siya sa tactics. Kaya lang, hindi yun yung specialty niya. Ang specialty niya is endgame. Ayan, sa calculation, not so much. Kumbaga,
ano lang, hindi siya yung number 1 of all time sa calculation at sa tactics, pero sa endgame, sa tingin ko, siya yung number 1 of all time. Ayan. So, na-miss niya ito after King F8. Meron checkmate. Knight E8, kakainin. Mate po siya. Ayan. So, hindi niya nakita yan. Kaya after Knight D1, tumira na lang siya ng Rook E8. And syempre, kinain niya ni Dubov. After Knight takes E8, kinain lang tong queen. So, queenless na po siya dito. Nag-resign na lang siya. Once again, move 25 na naman to. Kung natatandaan nyo yung previous video ko, inubos ni Dubov si Magnus in 25 moves. Pero yung video na yon, itim po si Dubov. Yun yung game 2. Ito po yung game 3. Ubos-talbos na naman si Magnus at move 25. Ayan. So, after Knight takes C3, pag kinain yung queen, bakit hindi na kinain? Kakainin lang po. And hopeless na kasi hindi rin makain yung kabayo. Bakit? Kasi meron checkmate po dito. Kaya nag-resign na lang si Magnus after Knight takes C3. And dahil po sa nangyari na ito, na-force po ni Dubov yung blitz tiebreak. Kaya abangan nyo po yung next video namin na kung saan i-analyze ko yung laro nila sa blitz tiebreak. Kaya, so, hopefully nag-enjoy po kayo sa analysis ko and natuto kahit papano. Maraming salamat po mga pa-Jaffers!